Maglabas ka na ng kanin dahil ayos to sa bahaw at pagkatapos isunod mo na din ang baso at tatagayan ko kayo. Masarap itong ipang-ulam pero ayos din sa pulutan, pang 2 in 1. Padampot-dampot lang at para mas mahaba ang kwentuhan, basta huwag mong kalimutang magdala ng yelo. Pagkahatid kila misis sa eskwela, dumaan muna ako ng palengke at bumili ako ng 1 kilong laman ng baka. Maaga pa kaya yung laman pulang-pula, napakasariwa. At pagdating sa bahay, agad ko lang itong nilinisan, tinanggalan ng litid para hindi makunat dahil gagawa ako ng tapa, saka ko lang ito hiniwa. Naghiwalay lang ako ng ilang gayat, saka ko ito hiniwa na maninipis dahil maliban sa tapa, gagawin ko din yung request ni Kanayong Waltz Floho Tikman. Shout out Kanayon, eto na, yayariin ko na yung request mo na kung tawagin ay ata-ata. At pinasamahan ko na din ito ng atay pero bago ko hiwain, tinanggalan ko muna ng unang balat dahil ito yung paraan ko para mas pumasok ang lasa at matanggal ang kunat. Ata-ata ibig sabihin hilaw. At dahil karne, madami ang nagsasabi na hindi ito maganda kung palagi. Pero kung paminsan-minsan at upang mapagbigyan ang hiling ng panlasa, para sa akin ayos lang naman. Katulad nito, halos ilang buwan na nakalipas nang huli ko pa itong matikman. At sunod ko lang pinakuluan yung nabili ko ding murang bituka dahil gagamitin ko yung pinakakatas, pampasarap. Ito din yung ginagamit namin sa lutong pinapaitan maliban sa tinatawag naming puspus. Mabilis lang to kaya dito ko na sa loob isinalang. Mga sangkap na ihanda ko na. Sunod ko lang ito nilagyan ng madami sibuyas at siling labuyo para naman may kaunting laban. At saka suka na mahigit ilang buwan na ding nakababad. Sunod, paminta at basta ata-ata or kilawin, huwag kalimutang kayuran ito ng luya. Pinigaan ko lang ng 4 na piraso ng kalamansi upang may pambalansi sa lasa, pampaalat na asin at kaunting betchin. Dito ko na inilagay yung katas ng murang bituka bilang panghuling sangkap at hinalo-halo, ayos na. Dahil ata-ata hindi naman ibig sabihin na hilaw ito, literally. Dahil nilagyan ko ito ng kaunting suka at mataas ang acid content nito na kayang lutuin ng kaunti kapag binabad dito ang karne. Yung tapa ayos na din pero hindi po kasi ito ang topic kaya hindi ko na ipinakita ang pagtitimpla. Itatabi ko lang muna kasama na ng murang bituka upang sa ganun may panggamit naman sa mga darating na araw. Hindi ko din maiwasang matakam kaya dumampot lang ako ng ilang hiwa para malaman ang lasa at talagang yung bibig ay nagkakatas ng kusa sa ata-ata. At baka may kinasasabikang ka din pagkain, comment lang below at baka available naman ang sangkap. Magawan ko ito ng video at ma-shoutout din kita kapag in-upload ko na. Medyo nabitin ako sa pait kaya nagdagdag pa ako ng kaunting katas at humirit pa ng 1 tikim. Saka ako tinakluban para mababad muna yung karne sa suka. Maluto ito ng kaunti at katulad na nabanggit ko kanina, ayos to sa ulam pero para sa akin, mas the best to sa pulutan. Kaya pag dilim, nag-set up lang ako sa likuran. Isang mahaba-habang kwentuhan sa ilalim ng kabilugan ng buwan. At dahil solo, para sa iyo, para sa akin ang labanan. Sabay ikot ng baso at tawanan sa sarili mo ding kwento. Ganon talaga dahil asa ibang bansa. Pero minsan mas ayos na din to dahil sa mga gantong panahon, mas nakakagaan ng pakiramdam ang mapag-isa. Yung wala kang iba naririnig, kundi ingay ng gabi.